Sa bawat kanto ng ating bayan, may mga kwentong hindi pa naisusulat, mga lihim na nagtaago sa dilim, mga pangyayaring mahirap ipaliwanag, at minsan mas mabuting huwag nang ungkatin. Pero ngayong gabi, bubuksan natin ang pinto patungo sa isa na namang kababalaghan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe at i-comment ang iyong saloobin. Baka ang karanasan mo na ang susunod nating isasalaysay. Ang alitaptap sa gabi. Sa isang baryo na napapalibutan ng kagubatan, may isang alamat tungkol sa mga alitaptap na hindi ordinaryo. Sabi ng matatanda, kapag masyadong maliwanag ang mga alitaptap sa gabi, hindi iyon magandang palatandaan. Dahil ang liwanag na iyon ay hudyat na may nagbabalik na espiritu upang kunin ang isang kaluluwa. Isang gabi, si Mario, isang kabataang mangangahoy, ay napilitang pumasok sa kagubatan para maghanap ng panggatong. Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at kaluskos ng dahon ang naririnig. Ngunit nang siya'y lumalim sa kakahuyan, napansin niya ang daang nadliliwanag dahil sa alitaptap. Para bang inaakay siya ng mga ito papunta sa isang lugar. Curious siya, kaya sinundan niya, hanggang sa humantong siya sa isang lumang balon na matagal nang tinatakpan ng mga taga-baryo. Habang nakatingin siya roon, biglang tumigil sa paggalaw ang mga alitaptap. At sa ilalim ng balon, may narinig siyang umol at bulong. "Isama mo ako! Isama mo ako!" Dahan-dahan lumitaw ang isang babaeng pasang-basa, maputla at walang mga mata, umaahon mula sa dilim ng balon. Natigilan si Mario at napaatras, ngunit huli na, sapagkat ang mga alitaptap ay muling nadliwanag at pumulupot sa kanyang katawan na parang mga tali ng apoy. Kinabukasan, nakita na lang ng mga taga-baryo ang katawan ni Mario sa tabi ng balon, nalilisik ang mga mata at puno ng marka ng paso. At mula noon, tuwing gabi, may mga alitaptap na umiikot sa paligid ng balon. Tila nagbabantay at naghihintay ng susunod na mabibiktima. Huwag bastang magtitiwala sa liwanag na nakikita mo sa dilim, dahil hindi lahat ng kumikislap ay ligtas.